Good morning everyone. Nasa labas na kami. At ang oras na ay alas 12. Kakagising lang namin. Kakalabas lang namin ng apartment. At kakagising lang namin actually. Sinubukan namin matulog ng masarap kasi alas 3 na kami ng madaling araw dumating kagabi. Naghanap pa kami ng pagkain ng madaling araw. Ngayong araw ay wala tayong agenda kung hindi lakarin at igala kayo dito sa aming neighborhood kung saan kami nakatira. Isa ito sa the best place kung saan pwede na magandang mag-stay kung kayo ay bibisita dito sa Welcome to Malta, my friend. Nandito kami ngayon at dito kami mag-i-stay ng few weeks para naman masaya-saya ang buhay. At ang una natin gagawin ngayon ay maghanap ng kape sa tanghaling tapat. Meron kaming nakita na parang Japanese bakery. Yun ang aming pupuntahan, although nasa Malta kami. Nandito nga pala kami sa Islema. Dito kami tumira sa area ng Islema. Isa ito sa pinaka one of the best place to stay as a tourist. Yun ang daming pagkain, no? Oh, mukhang legit. Salted caramel, salted caramel. Wow. There you go. Turtle. So, Sabi niya, anong gusto mo? Turtle o yung normal? Sabi ko, syempre it has to be the turtle. thank you. Yeah, because it's the same. Thanks. Wait na mga tao. Cheers. Sarap. Ayos. Sarap nung aming kinain. Nakakatuwa kasi something different. Dito sa Malta ay sila ay British system, okay? So kung kayo ay tatawid ng kalsada, ang unang lingon usually sa left hand drive, lilingon ka muna sa kaliwa and then kanan pagtawid. Dito, kanan muna ang lingon and then kaliwa kasi baka mabangga kayo. So tandaan nyo, kanan tingin, kaliwa tawid. Okay? Kasi sa kanan nang gagaling ang sasakyan. Tingnan nyo naman ang aming nakikita. Ganda, di ba? Oh. Yan. Tanyo yan. Dito sa parting south ng Europe ay napakaganda. Hindi magandang mga building, hindi bago, luma ang mga building. Tingnan nyo naman. Pero napakaganda kasi may dagat. Ang vlog natin ngayong araw ay boring. Mas boring pa sa mga nakaraan kasi wala tayong gagawin kung hindi maglakad ng walang direksyon. Nagugulat ako kasi para akong nasa isang probinsya ng Italian Riviera na napakaraming Asian, napakaraming Pilipino. Kahit saan ako kumain, meron yatang Pilipino dito. Simula na pagdating namin, puro Pilipino na agad ang nakakasalubong namin. Medyo may karamihan sila rito. Hindi ko alam kung ilan ang populasyon nila rito. Tapos puro Asian. Dami. Wala na yata yung mga lokal dito, mawawala na sila. Parang kakaunti lang yung kanilang populasyon dito. Hindi ko alam kung ilan. Pero wala pa yatang 1 million, no? Oo, parang oo. Sandali nga, alamin ko kung ano ang kanilang population dito. Okay, so tingnan natin kung mababa tayo diyan. Since wala naman tayong gagawin. Tara. Meron nga pala akong sasabihin sa inyo. Ngayon ay December. Ang weather ay medyo cloudy pero para sa akin, pag galing ka sa Scandinavia, perfect pa rin. Dahil alam niyo kung bakit? 17 degrees Celsius. Oh my God. Ang sarap ng feeling. Grabe. Ang sarap ng feelings. Alam mo na, pagsuot ka ng t-shirt lang at saka manipis na jacket, Doon sa pinanggalingan namin, North Europe, madilim, malamig. Dito, kahit may cloud, tinan mo, ang liwanag, ang sarap. So, yun nga pala, ang tip na ibibigay ko sa inyo, dito, pupunta kayo ng Malta, I think about April, May. Kasi, pag summer, feeling ko, napakainit dito, sobrang init. At pag April, May, tingnan nyo naman pakikita ko sa inyo. Hindi pwede mag-swimming dyan, madumi. Pero, kasi island dito, napapalibutan to ng tubig. Beach area ito. Ang daming paliguan dito. Kahit saan ka lumingon, pwede kang maligo. Kaya
April, May, kung mahilig kang mag-swimming, yun ang tamang punta rito. Palagay ko ganun. Pag summer, tingin ko maluluto kayo sa init ng araw dito eh. May papakita ako sa inyo. Ganda dun no, kasi bago yung mga building. Dun no. Pakita ko sa inyo. Yun no. Nakikita niyo yun? Ha? Pupuntahan natin yon. Dito tayo maglalakad sa gilid ng tubig na to. At pupuntahan natin yung bagong parang bagong ano yun, bagong city. Yun. Tingin ko doon magi-enjoy tayo, magi-enjoy kami ng gusto ron. Dito pa lang nagi-enjoy na kami. Ganda oh. Babalik ako dito, magpo-photography ako. Hindi ko alam kung saan ang maganda. Oh, dito magpo-photography tayo. Mamaya o bukas o sa isang araw, basta abangan nyo ang aking picture sa Instagram. Ganda naman. Tingnan mo no. Doon sa mga hindi nakakaalam kung saan itong Malta, ay habang naglalakad-lakad tayo dito at pinapakita ko sa inyo itong paligid, ay konting history muna tayo. So itong Malta ay matatagpuan sa southern part ng Europe. Isa itong isla sa ibaba ng Italy, sa dulong-dulo ng Sicily. Meron nakikita ninyo itong Malta, at itong Malta ay binubuo ng tatlong main island, which is itong Malta, merong Giozo, at yung isa ay Camino. Yun yung tatlong main island na bumubuo dito sa Malta. Ang pinaka-popular ay itong Malta kung saan matatagpuan itong Valletta, yung kanilang capital. Bukas o sa isang araw lilipat tayo ng ibang island para maipakita din namin sa inyo kung anong meron sa kabilang island. Ang geography nitong Malta ay hilly. Member din ito ng Schengen country, so kung may Schengen visa ka, pwede kayong pumunta dito anytime. At sa mga nakatira sa Europe at US, I think ang karamihan ng populasyon nila rito ngayon ay mga immigrant, mostly Asians, Indians, tsaka Filipinos, parang UAE, parang Middle East. At ang local population, yung Maltese, ay about 500,000 plus lang sila. Kakaunti lang sila. Oo, wala pa silang 1 million. More than 500,000 lang. So napakakonti. Kaya may hirapan kang hanapin kung nasaan sila. At aging populations na rin sila, kaya kailangan talaga nila ng mga foreign nationals dito para sa kanilang labor market. At napakaganda rito. I can tell you, napakaganda ng Malta. Tingnan nyo naman. Oh, hindi bago ang mga structures, luma ang mga structures, pero napakaganda kasi napaka-medieval ng dating. Para sa amin, para sa akin, ganito ang mga gusto naming city at ganito ang gusto naming country. I think kailangan natin puntahan yung dulo na yon. Babaybayin natin to ngayon. Itong kahabaan na ito, hanggang dun. And hopefully maaabot natin yung dulo na yon, yung may temple doon. Yun lang no. So nagkaroon ng hiccup ang ating paglalakad ngayon. Nagkaroon ng medyo konting expected naman namin na medyo may ulan-ulan ng kaunti dito sa Malta. Hanap muna tayo ng indoor. Ang gagawin natin ay pupunta tayo dun sa kanilang isang pinakamalaking mall dito na nasa gilid lang ng aming apartment. So basically babalik na kami ng apartment. Tingnan nyo naman weather oh. So although maganda maglakad-lakad kasi hindi naman malamig, pero mababasa tayo. At yun ang hindi dapat mangyari kasi hindi tayo pwedeng magkasakit. Pag nasa travel, stay safe lagi. Kailangan manatiling healthy kasi otherwise hindi natin may enjoy ang ating travel. Isang importanteng impormasyon para sa lahat na dito sa Malta, ang kanilang means of transportation ay bus and taxi.
Meron silang, ewan ko kung meron pa silang ibang means of transport other than bus and taxi, pero yun yung pinaka main. Wala silang mga ano dito, yung mass public transport gaya ng train, wala silang metro. Ang taxi naman ay napakamura, since maliit lang itong ano, itong Malta, no, pwede kayo magtaxi ng magtaxi every time na lalabas kayo o pupunta sa isang lugar, kasi napakamura lang talaga. Kagaya ngayon na binayad namin ay around 5 euro lang. 3 to 4 kilometers yun. So, dito na tayo sa loob ng mall at dito tayo maglalakad-lakad. Ito yung kanilang mall dito. So, iikot tayo, tingnan natin kung anong meron dito. So therefore, napag-alaman namin na hindi rin masyadong mura dito sa Malta ang mga basic necessities gaya ng mga damit, pagkain mura, mga accessories, tsaka mga damit ay medyo may kamahalan din. Depende siguro din sa location. Dito kami sa The Point na mall at ang mga bilihin ay hindi rin ganun, medyo may kamahalan din compare sa kanilang basic salaries. Medyo late na, magdalasin ko na ng hapon, pero maliwanag pa rin at napakaganda nitong view na ito. I-zoom natin yung part na yun, tingnan natin ha. Yan. Yan, napakaganda niyan. So titingnan ko kung makakapag photography ako dito sa area na to. Diyan. Napakaganda ng promenade na yan. Hanggang dun sa dulo na yon. Uwi muna kami. Babalik tayo dito sa area na to. Titingnan natin kung makakapag-photography tayo dito. At titingnan natin kung malalakad natin tong promenade na to hanggang dun naman sa may kabilang dulo na yon. Ngayong gabi naman yon. Or babalik kami dun sa kabilang dulong hindi natin narating kanina at doon magpa-party tayo. Kasi doon ay party place. Ang pangalan ng lugar ay St. Julian. Panggabi yon. Doon ay mga party naman. Dito kami kanina tumigil ng paglalakad nung nagsimulang umulan at bumalik kami dun sa apartment dito sa area na to. Pinipilit namin marating yung dulo na yon. Yun dun. Yun. Habang palapit kami ng papalapit, palayo siya ng palayo. Para siyang tumatakbo. Mag-alas 9 na naman ng gabi, hindi pa namin marating. Wala sana kaming balak magpuyat ngayon. Eh kaso, feeling ko nandiyan na siya eh. Kaya parang, bakit hindi? Datingin na namin siya. Datingin na natin. Kasi baka hindi na natin marating yan next time. Although mahaba pa naman yung panahon natin dito. Eh, pero mas magandang marating natin siya ng mahigit sa isang beses para mas matandaan natin yung lugar. Ganda. Ang pinakamaganda talaga dito sa part ng island na ito, dito sa Slima hanggang dito sa St. Julian, ay yung kanilang coastal. Kung gusto niyo ng coastal at maglakad-lakad sa tubig, sa coastal, dito kayo mag-stay kung kayo ay pupunta dito sa Malta. So ito na yon. Narating din namin sa wakas. Sayang hindi ko dala yung camera. Ang ganda niya, no? Ito na yung talagang St. Julian, yung area na yan. Oo, yung area na yan at saka hanggang dun sa likod na yun, yung may matataas na building doon. Dito na yung mga kaganapan, yung mga nightlife. So nakita niyo naman ng mga tao, buhay na buhay pa, o tingnan niyo. Oh. Ano yan? So sa kabila nito, kabilang coastal ay mas maganda pa, mas maraming tao at saka mas maraming nightlife na nangyayari. Dami kainin dito. Oo. Ito na yung goal namin ngayong araw, marating itong part na ito ng island sa lakad. Dito na ako na-intriga sa building na to kanina kasi Ang kulay. ang kulay. Tapos ito lang yung mataas na building pa simula from sa kabilang island, kabilang coastal doon sa tinitira namin. Ito lang yung matatanaw mo, itong dalawang building na to. So nakaka-intriga siya, para kaming gamo-gamo, sinundan talaga namin. Para sa mas exciting na mga travel videos sa mga susunod pang araw, huwag niyo kalimutang i-follow o ang aking mga social media account, Instagram, Facebook, at huwag kalimutang mag-subscribe sa YouTube. Ito.
Ang ganda dito. Mag-i-enjoy kayo dito sa party boys. O kung mga hilig kayo sa party, dito kayo pupunta. Yan naman. Napakaganda. Ano mo? Ano yung street na yan? Yan. Puno-puno ng mga ano dyan, mga bar at saka mga kung ano-ano. Ha? Tingnan natin sa ibaba. Ha? Makikita ko sa inyo. Yan. Ayos ah. Eh, grabe yun. Oh, dami nga siya mga sila pala siya. Doon sa dulo doon. Yan, pinakita ko sa inyong yan. Isa lang yan. Isang street pa lang yan dito sa St. Julian na punong-puno ng party. Na punong-puno ng happenings. Wala pa yan. Itong buong area na ito ay puro ganyan. So kung gusto niyo magpunta dito sa Malta at mag-party, dito kayo sa St. Julian area mag-stay at sigurado kung hindi nyo pagsisisihan yan. Akalain mo bang sa likod ng isang bansa na luma ay may ganitong high-tech na city na punong-puno ng mga party place? Ano naman ito So mga bago na yung mga structure dito sa area na to, mga bagong buildings at party area. Ang lumang, kung gusto naman ninyo ng mga luma, ng mga makaluma, doon naman kayo sa Valletta mag-stay. Yun na for tonight, at sana ay nagustuhan ninyo ang aking maiksing ipinakita sa inyo dito sa St. Julian. Ito pa lang yung pinapakita ko sa inyo dito sa Malta, wala pang iba. Sana ay nagustuhan ninyo. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe at mag-follow sa aking mga social media account. Subscribe sa YouTube, follow sa mga social media account ko, Facebook and Instagram. Hanggang dito na lang, at huwag nyo kalilimutan, life is short, so make every journey worth remembering. See you tomorrow.